Low check. Ayan, sige po, tayo po muna yumukot manalangin. Heavenly Father, salamat Panginoon sa araw na ito. Dahil kami Panginoon ay malakas, ligtas at malabong nararamdaman. Panginoon, puspusin mo nga yung banal na spirito, gabayan ako Panginoon sa araw ito. Ito lang po ang isamang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ano ko ngayon ay We Are Saved by the Grace of God. Ang text po ay Efeso chapter 2 verse 9 to 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Sabi po dito, tayo po ay naligtas ng dahil sa biyaya ng Diyos. Walang iisa sa atin ay meron po tayong mga mabuting nagagawa. Ngunit ito po ay bunga ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. So meron po ako ditong paraan kung paano nga po ba natin matatanggap ang kaloob ng ating Panginoon. Una po, accept the Lord as your Lord and Savior. Sabi po dito, acknowledge your sin. Aminin daw po natin na tayo makasalanan. Sabi po sa Romans 3, Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, ngunit nang dahil sa kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, siya ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Jesucristo siyang nagpalaya sa kanila. Sabi po dito, lahat tayo ay nagkasala. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. At ito po ang buhay na walang hanggan na to ay binigay sa atin ng Panginoon ng libre, walang bayad. Kaya napaka mapalad po natin dahil ang Diyos na po ang lumalapit sa atin at hindi po tayong lumalapit sa Panginoon. Dahil yung kaligtasan po ay binigay niya ng libre at walang bayad. Nasa atin na lang po kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya, maniniwala sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sabi din po sa awit 32 verse 5, kaya't kasalanan ko'y aking inaamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na ililihim. Ako ay nagpasya sa iyo'y pagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Amen. Sabi po ng Panginoon na once na inamin natin na tayo po'y makasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon. Kasi di ba po lahat naman po tayo nagkasala? Amen po ba? Amen. Amen. Pangalawa po, sabi nito para matanggap natin ang kaloob ng Panginoon, reject worldly things or yung tinatawag po nating carnal Christian. Alam niyo po ba yung carnal Christian? Amen? Yung carnal Christian po, siya po yung Christian pero nasa makamundong bagay pa rin po yung mga ginagawa niya. Hindi po siya lumalakad sa espiritu at katotohanan. Sabi po sa Romans 12, chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong halip. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa nyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito, huwag daw po tayong makiayon sa takbo ng mundo. Kasi ano po ba yung mga mundong bagay? Di ba po napakadami yung mga fleshly desires natin. Pero sabi po ng Panginoon, once na ikaw ay isang Kristiyano na, we are not battling against flesh and our fleshly desires. Tayo po ay nakikipaglaban na sa spiritual battle. Kaya panatilihin po nating mas malakas yung ating spirito para po makayang-kaya natin labanan yung mga makamundong bagay. Amen po? Amen! And bilang panghuli ko pong point, sabi dito, surrender your life to Jesus. Surrender your heart to God. Repent of your sin. Sabi po sa Matthew 3, chapter 2, verse 2, ganito ang kanyang sinabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Di ba po? Sa panahon natin ngayon, puro gulo, away, puro pag-aaway-away. Kaya once na may Panginoon ka sa buhay mo, sa Kanya mo lang mararamdaman yung tunay na peace. Sa Kanya mo lang mararamdaman yung tunay na kapahingahan. Amen po ba? Amen. And bilang ano ko po sa inyo, bilang challenge, may challenge po ako na aminin natin na tayo makasalanan at talikuran natin ang lahat ng ito. Amen po ba? Sige po, tayo po manalangin. Heavenly Father, salamat Panginoon sa umagang ito at salamat Panginoon sa mga salitang namutawi sa aking bibig na nagmula sa inyo. Panginoon, purihin ka, dakilain ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen.